Bahon na po ng Kongreso sa kanilang last and final reading, yung pong bill may kaugnayan dun sa 101 years old, may matatanggap na 1M. Pagkatapos cash gift din na pwedeng matanggap nung 80 years old and above, every 5 years ba yun? Ano na po ang latest doon? Meron mong Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. bahon na po ng Kongreso sa kanilang last and final reading, yung pong bill may kaugnayan dun sa 101 years old, may matatanggap na 1M. Pagkatapos cash gift din na pwedeng matanggap nung 80 years old and above, every 5 years ba yun? Ano na po ang latest doon? Meron mong masayang balita para diyan? Masaya because ang Kongreso po natin is BICAM. Meron tayong HOR, House of Representatives at saka Senate. Yung pong naaprubahan for third and final reading, isa Kongreso po yun. Hindi ko po alam kung sino ang nag-pick up nun sa Senate. Palagay ko na-transmit na yun sa Senate. Hindi ko po alam kung na-discuss na po yun sa Senate. Yun po ay both boon and bane. Maganda siya because merong pag-asa. Na yung mga 101 years old pataas ay tatanggap ng 1 million dahil doon sa panukala ng Kongreso na naka-forward ngayon sa Senate. Pero ang problema po, dahil na-broadcast siya, napakarami naming problema ngayon. Yung mga 101 years old, nagpupunta sa opisina, hinihingi na yung kanilang 1 milyon dahil na-aprobahan na raw sa Kongreso. Gusto ko lang po linawin ako yung Kongreso doon is yung BICAM, yung lower house ng House of Representatives. Okay. Yung pong 80,000, hindi pa po rin siya approve. Pero kapag na-aprobahan po yan, palagay ko, yung susunod na budget cycle, ipapasok ka agad yan. So 101, tapos sinasabi, may pagtasapit mo ng 80, 85, 1995. Wala na bang mga gray areas na nasilip dito? Hindi po natin alam kasi Congress po yon. Pero ang ano doon is at pareho siyang, yung 80-85 palagay ko, nag-originate siya sa Senate. Yung 101 nag-originate siya sa Congress, sa lower house. Kapag ka po na-discuss, na-approve yan sa both houses at naging batas, napakaganda po yan para sa mga senior. Ano kaya ito magiging retroactive ba ito? Kasi sasabihin ako, 105 na ako. 101, tapos dumaan ako ng 85, nag-90 ako, nag-95, nilampasan ko lahat yan. Paano yun? Yun po yung sinasabi ko. Yung batas is palaging retroactive, ay palaging prospective. Pero yan pong, ito po kasi ay, yes, iba po ito. Sa palagay ko, depende po kasi yan sa gagawin ng Congress. Diba? Sa palagay ko, kasama yung lahat ng nakarating na sa 101. Kasi, ang basis ko po dyan yung yung pag-distribute ng social pension ngayon, dati quarterly, tapos ginawang semi-annual. Diba? So, kung ikaw ay knock on wood, ang isang social pensioner ay namatay ng July 1. Ibig sabihin, second semi-annual na siya, tatanggapin pa rin po nung kanyang pamilya yung para sa whole semi-annual. So, ganun po yung di ba? Yung pong ating Centenarian Act, nakalagay po doon, attained. Kapag nakarating siya ng 100 at hindi na ibigay sa kanya at namatay siya, tatanggapin po nung beneficiary yung 100,000. So, palagay ko, meron din pong prospective application yon na kung 105 ka na, 106 kagaya ni Wang Od, qualified na siya kapag naging batas yung 101 million. Baka may mga nakikinig sa atin 101, maraming masaya dyan, siyempre. Pero sabi nung ilan, paano yan ako 95 na? Lumampas na ako doon sa sinasabing 90. Mawa, 93 siya ngayon. Ano yun? May posible pa bang may matanggap? Palagay ko po, maglalagay ng transitory provision ang Kongreso dahil nga sa mga experience natin dati na nagkaroon ng sigalot, nagkaroon ng usapin yung kung sino yung tatanggap. Palagay ko this time, at saka kung hihingin po ng Kongreso yung aming komento, we will stress na paki-define kung paano yung nakalagpas na doon sa 80, nakalagpas na ng 90,
siya ba ay kasama doon sa 80, 85, 90. I-request po natin sa Kongreso na i-define yan sa batas o doon sa IRR. Tsaka siguro ilang piraso lang naman yung mga umabot sa ganung edad eh. Hindi, billion pa rin yan. Marami pa rin, billion pa rin nausapan doon. Oo, pero kung sakasakali naman siguro, at trabaho naman ng Congress na maghanap ng pondo, ng budget, wala namang problema doon. Pero kung mapapaganda nila at magkakaroon talaga ng magandang fine-tuning, yung mga batas na yan, naku, haya-haya mga senior citizen natin. Baka naman ang mangyari dito, yung mga anak datating hindi kinikilala yung kanilang matandang magulang at lolo na, bigla silang mabait. Totoo yun. Actually, yun yung natatanggap natin. Apunin na yung lolo't-lola nila, nanay nila, babawiin na nila, babait sila. Yes. Di ba? May nangyayari na bang ganon? Yeah. Ano yan? Merong provision yung merong guidelines yung DSWD doon sa centenarian. Di ba, na kapag may dementia or merong yung mental incapacity na yung senior citizen, ang dinidefine ng DSWD na hahawak ng pera ay yung nag-aalaga sa kanya. Kaya merong guidelines on. And kapag nasa amin yan, we will come out with the guidelines kung paano natin ibibigay yan doon sa mga senior citizen na hindi niya na naiintindihan kung ano yung binibigay sa kanya. Di ba? Baka senile na siya sa 101 years old, hindi niya na alam kung ano yung value ng 1 million at bakit sa ano. So, huwag kang mag-alala ka, Hero. Maraming, meron tayong commission. We'll always come out with the guidelines kung paano. Habang pinag-uusapan niya, maraming mga gray areas na bigla na lang lalabas eh. Yeah, diba? Mapag-aaralan naman mabuti yan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!